Hi guys, ah magkukwento tayo habang tayo ay nag-prepare ng fiber. Kasi may dumadaan sa feed ko about sa refer ng trabaho dito sa New Zealand. Nag yung nag-aanuhan sila, nagsasagutan sila sa social media. I think involved yung nandito sa New Zealand, involved yung nasa UK yata, tapos nadamay ang Greenland, tapos yung isa nasa Asia. Yun nga yung about sa refer sa trabaho. Ang take ko niyan, legit naman ang mga refer dito sa New Zealand. Kasi ako mismo, naka-experience ako niyan. 2021, I think. Yung talaga yung Siptech company ko, nagpahanap ng mga driller. Syempre, wala naman tayong kilala kung sino yung mga driller na yan. So ang ginawa ko, nag-search ako online sa Facebook, Pinoy driller. Doon ko sila nakita. May mga taga Qatar, Saudi. Pinasa ko yung CV nila. So yun, nakapag-refer tayo ng mga 5, 4, 6. Tapos maliban pa doon, may sa Pilipinas. Kasi yung employer namin talagang nagpahanap, dahil yun, ina-announce talaga sa meeting namin kung sino may makilala. Noong ano pa yun, 4 years back, medyo madali pa ang pag-apply ng visa. Sa ngayon kasi medyo mahirap na dito sa New Zealand, kasi hindi naman magre-refer ka, hindi naman halos araw-araw may bakante. Mga depende sa project. Pag maraming kailangan tao, yun, dun sila maghahanap. Pero yun nga, sa experience ko, kahit pa paano, nakapag-refer ako ng kamag-anak ko, gaya ng kapatid ko, na i-refer ko rin sa Siptech. So ngayon, magtatatlong taon na siya ngayong April. Tapos na siya, extend ulit ng visa. So sa ngayon kasi medyo mahirap dito. Mas priority nila ngayon yung mga nandito na. Sa totoo lang, yung company ko ngayon, naghahanap sila ng mga tao, kaso kailangan nandito na. Gaya ng ito, bago lang ako dito. Anak ko na ipasok ko, pero nung school holiday pa. So hanggang ano na lang siya, hanggang katapusan ngayong January. Pero yung laging sasabihin, i-refer, yun ang medyo hindi na makatotohanan, dahil hindi na uubos yung parang seasoning lang yan kumbaga ngayon, kailangan nila ng tao, pero nauubos ang project, i-stop, kasi ang dami na mapauwi. Kaya, pero nasa mga sa mga followers na yan, kung maniniwala sila, wala namang mawawala kung maniniwala. Pero kasi ako, mas masarap pa rin yung sariling sikap, sariling diskarte sa paghahanap ng legit na trabaho. Kasi sa ngayon, yung iba nga, ang hirap na ma-refer yung hindi nga sila makapag-refer ng mga kamag-anak nila dahil nahihirapan. Yun lang po guys. So
tayo ay patapos na dito, kaya nagkikwento lang tayo. Naka-experience ako ng mga refer na yan noon. Kalaunan, naka-refer din pa rin naman tayo kasi depende yan sa employer, depende sa'yo kung maganda yung performance mo. Siyempre pagkakatiwalaan ka talaga, tsaka alang naman i-refer mo yung wala talagang talagang hinahanap pa rin nila yan, yung experience. Hindi ibig sabihin na i-refer mo pasok agad. Siyempre i-interviewin din nila yan. Pero so far yung sa kapatid ko naman, kasi yun talagang nag-Saudi rin yung 6 na taon, kaya walang walang interview, talagang nagtrabaho rin ng fiber yun sa Saudi Telecom, 6 years. So mula sa visit visa doon, di naging working visa. O itong anak ko, malay mo gusto niya ng fiber tuloy-tuloy. No. O kuha ko yan ng ng telecom engineering kurso para tuloy-tuloy dito sa fiber. So yun lang po guys, kaya good luck po sa mga sa ngayon, tamang lang tayo ngayon, repost, kumbaga sharing ng mga online abroad. Pero refer medyo mahirap ngayon dahil medyo ngayon dito sa Saudi, sa New Zealand, hindi pa ganun kabalik yung niya. Nag-recession pa lang nung nakaraang taon, kaya unti-unti pa lang bumabangon. Pero syempre merong mga available na trabaho, mga local lang hinahanap. Okay na ba ito kuya? Mga sticker lahat? Ha? Sa kabila sticker lahat, okay na? Hindi ko na dito. Ayan guys, tapos na kami. So bye bye, salamat.